Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, pag-usapan natin si Senator Amy Marcos at itong si Senator Bato de la Rosa. Unahin na natin si Senator Amy Marcos kasi merong mga kumakalat ang mga marites na ito daw si Senator Amy Marcos ay ang susunod na magiging Senate President. Marami daw kasing kumakausap sa kanya na siya na ang pumalit kay Chis Escudero. Alam niyo mga kababayan, napakahirap po na ang maging Senate President ay balimbing. Kasi ang Senate President kasi dapat ikaw ay bagamat sabihin na natin, kasi sa politika hindi mo naman may aalis na meron kang papanigan eh. Hindi mo pwedeng sabihin na talagang ikaw ay nasa gitna, kalokohan po 'yan mga kababayan. Kalokohan po 'yan kasi nung ikaw tumakbo bilang senator, meron kang partidong sinaniban. Sinaniban, gabi, para ng mga sinaniban. Kinampihan. O ikaw ay parte ng isang partido. So hindi mo pwedeng sabihin na talagang nasa gitna ka. Imposible ang kalokohan yan. Real talk lang, walang ganon. Pero bagamat ikaw ay merong kinakampihang partido, dapat ang trabaho mo bilang Senate President ay ikaw ay pipilitin mo na ikaw ay gumitna. Pipilitin mo na ang iyong loyalty ay sa taong bayan. Ang mandato mo bilang isang senador na i-uphold mo ang batas. Diba? Kapag ikaw ay Senate President, dapat mas inuuna mo ang kapakanan ng mas nakararami, tatayo ka sa tama at iwawaksi mo ang mali. Ganun po yun kapag ikaw ay Senate President. Diba? Ang sabi nga may kasabihan tayo na yung loyalty mo sa iyong partido ends when your loyalty to your country begins. Bagamat ikaw ay miyembro ng partido, halimbawa katulad ni Amy Marcos na ang daming partido kasi ito balimbing eh. Diba? Alyansa, lumipat po kay Sara Duterte. So, bagamat ikaw ay may mga sinasalihang mga partido, hihinto po yan. Yung loyalty mo dapat alisin mo dyan. At ang loyalty mo dapat ay nasa bansa na. Ganun po yun kapag ikaw ay lalong-lalo na hahawakan mo ang Senate Presidency. Ikaw ay dapat nasa gitna. Ikaw ang parang referee. Nasa gitna ka, hindi yung pagkakampi mo nagsasalita, approve. Pagkalaban mo nagsasalita, lagi mong kukontrahin. Hindi po ganun. So, ayun po ang trabaho ng Senate President. Kaya ito, si Amy Marcos, kung magiging Senate President, patay po tayo. Yari po bansa natin. Kasi halatang-halata naman ito na hindi niya kayang tumindig sa gitna. Talagang maghahanap siya ng isang kakampihan na makakatulong sa kanya at mapapakinabangan niya. So, Senate President Amy Marcos, wala, ganyan niya. Hindi ako sang-ayon sa ganyan. Marami pong magagaling dyan sa Senado na talagang dapat po maging Senate President. Isa na po dyan, si Senator Tito Soto. Kasi mga kababayan, ito Senator Amy Marcos, kung yung kapatid nga niya, kaya niyang talikuran eh. Iba pa kaya? Kaya pag naging Senate President to, nasa tingin ko malabo naman eh. Hindi naman siguro to pipiliin ng ating mga hinalal na mga senador. Kasi kilala na kilatis na ito eh. Hindi pwede to. Yung level nito mga kababayan, pang ano lang talaga. Yung mga hearing lang yan. Pero yung hearing niya, talagang one-sided. Hindi pwede. Hindi pwedeng maging Senate President itong si Senator Amy Marcos. Ituloy mo na lang yung pagsuporta mo dyan sa mga sumisira sa kapatid mo. Total, pinanindigan mo na yan. Idire-diretso mo na. Pero Senate President, ganyan tayo dyan. Hindi ako sang-ayon na maging Senate President ito. Tito Sen na lang, Tito Soto. Ayan. Sa kasanay na yan. Hasang-hasa na yan. Okay, so, yan po. Sana naman
wag malasin ang bansa natin at maging Senate President, etong si Amy Marcos. So diretso na tayo kay Bato de la Rosa. Eto mga kababayan, ano naman ang problema na ito? May problema na naman to mga kababayan eh. Biruin nyo, ayan sabi niya, kung gusto raw ni Pangulong Bongbong Marcos na magkaayos o makipag-ayos sa pamilya Duterte, wala naman sinabi si Pangulong Bongbong Marcos na yung kanyang reconciliation ay para sa mga Duterte lang. Wala pong ganun fake news po yan Bato de la Rosa, baka na may make news ka Maliwanag na maliwanag. Sinabi po ng ni Claire Castro na ang panawagan ng Pangulo sa reconciliation ay para po sa lahat. Hindi lang po para sa mga Duterte. Kaya huwag mo sasabihin na talagang nakafocus lang sa Duterte. Hindi. Pero yun ang pagkakaintindi nito eh. O sabi niya kung gusto ng Pangulo at bukas siyang makipag-ayos sa pamilya Duterte, ito raw ang kanyang dapat unahin. Palayasin, i-deport ang ICC investigators. Kasi mga kababayan, ito pong ICC investigators nandito po sa ating bansa, kinakausap po yung mga pulis. Kinakausap po yung mga testigo na pwedeng humarap dyan po sa korte para po magsalita tungkol dito sa nangyaring tokhang. Nangyari pong war on drugs di umano ng Duterte administration. At marami na pong mga pulis ang nakausap. Kaya gusto ni Bato de la Rosa na itong ICC investigators ay ipa-deport. Takot siya eh. Takot siya mga kababayan. Bakit? Kasi pwede siyang ilaglag eh. At alam ko siguro nilaglag na nga siya ng ilang mga pulis. Kasi mga kababayan, natatandaan ninyo, sabi ni de la Rosa, sabi niya, bakit kami ang imbestigahan ninyo? At bakit kami ang ipakukulong ninyo? Bakit hindi nyo ipakulong? Kasuhan ninyo yung mga pulis na gumurgor doon sa mga kapamilya ninyo. Ay yung sinasabi ni Bato dati. Ibig sabihin, yung mga pulis mismo na sumunod lang sa kanila, nilalaglag niya. At gusto mangyari ni Bato, maligtas sila at idemanda lang ng mga biktima o pamilya ng biktima yung mga pulis na involved. Diba napakawalang hiya? Pagkatapos mo utusan yung mga pulis mo na sumunod sa'yo, ang gagawin mo iaano mo yung sarili mo, iiwas mo sarili mo, at ang gusto mo lang ipademanda yung mga pulis na ang ginawa lang naman ay sumunod sa inyo. So ngayon, yung mga pulis iniimbestigahan. At eto ngayon, si Bato de la Rosa, si Albayalde, at ilang pang mga police officials, kasama na si Sara Duterte, o sino-sino pa, malapit-lapit na pong maaresto at mabigyan ng warrant of arrest ng ICC. Kaya nanginginig na. Nanginginig na at dinadaga na itong si Bato de la Rosa. Kaya itong kanyang sinabi, sabi niya, ang pinakaunang gawin ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat palayasin niya yan. I-deport niya yung ICC investigators na yan na andito ngayon na nananakot sa ating mga kapulisan na magtestigo. Yan ang dapat niyang gawin kung siya ay sincero sa kanyang reconciliation na hinahangad. Pero yung pansarili. Pansarili agad ang nasa isip niya eh. Iiwas niya yung sarili niya. Ano yun? Binablackmail mo ang Pangulo? Grabe ka naman makapag-demand, Brad. Grabe ka naman makapag-demand at uutusan mo ang presidente na palayasin niya mga ICC investigators para para ligtas ka. Di ba pansarili? Ganyan po yan mga yan. Ganyan po. At sabi niya, eto mga kababayan, nabasa ko rito sabi niya, ang gagawin niya ay magpapaimbestiga sa mga nagpapasok sa ICC investigators. Tingnan niyo mga kababayan, sabi ko sa inyo, huwag niyo iboto to Ang tigas ng ulo niyo Yung mga bumoto rito, ang titigas ng ulo niyo Ako. Sabi ko sa inyo, kapag ito ibinoto ninyo, wala tong gagawin kundi ang pansariling interes. Tingnan nyo. Hindi pa nga ito nakakapwesto. Ay hindi, nakapwesto na pala. Hindi pala siya bago, nakapwesto pa rin pala siya. So, na-re-elect lang pala siya. So, biruin nyo mga kababayan, itong bago niyang termino, panibagong 3 years, 6 years na naman,
Ang gagawin nito mga kababayan ay magpapa-imbestiga, magpapahiring. Oh, para saan? Para sa sariling interes. Sariling interes lang. Kaya sabi ko sa inyo, iboto, ba't binoto nyo pa rin eh? Minsan natitigas din ang ulo ng mga Pilipino eh. Tingnan ninyo. Ay imbestigahan niya raw ang mga nagpapasok ng ICC rito. Susunod yan, paiimbestigahan na naman ang nagpadala kay Duterte sa The Hague. Susunod na naman, paiimbestigahan niya itong mga kung sino-sino man na nagpapa-impeach kay Sara Duterte. Ayun lang ang gagawin niyan for 6 years. Abangan ninyo mga kababayan kung meron itong maipasang batas na ang taong bayan naman na makikinabang. Abangan ninyo kung meron. Kasi ang gagawin nito, sa tingin ko mga kababayan, sa buong 6 na taon na nakaupo to bilang senador, ang gagawin nito, banata ng Administrasyong Marcos. Magpapahiring, uubusin ang pera ng taong bayan para lang sa sariling interes. Yan po. Kung si Bongo ay may malasakit na sinasabi, ito, pasakit to eh. Wala talaga to mga kababayan eh. Ha? Talagang attack tug ni Duterte. Talagang ito ang tagapagtanggol ni Duterte na senador ka. Ang mandato sa iyo ng konstitusyon ay gumawa ka ng batas para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Hindi yung magpahiring ka na magpahiring para magawa mo ang gusto mo at masatisfy mo ang sarili mong interes. Ayan po ang ginagawa ni Bato de la Rosa. Kaya dahil nga takot na siya, nanginginig na siya dito po sa ICC dahil alam niya malapit-lapit na siya. Pinapadeport niya itong mga investigador ng ICC. Alisin nyo rito yan. Kung makapag-demand ka, alam mo. Di ba? So yan po ang update natin. Unang-una, Jaime Marcos for Senate President. Nako, ganyan po yan. Boo! Boo! Ganon, wala. Hindi po pwede. Hindi po tayo pwede maglagay ng isang balimbing na Senate President. Kinakailangan ng Senate President nasa gitna. Saka ang loyalty dapat niya ay sa taong bayan, hindi po sa partido. Eto, wala naman to eh. Halatang-halata mo naman kung kanino ko makakampi to eh, di ba? At dito naman kay Bato de la Rosa. Nako, Bato de la Rosa. Ngayon pa lang, kakaupo pa lang uli bilang senador. Baka pwede naman mag-request, Senator Bato de la Rosa, ang gawin mo naman sa Senado ay yung sa kapakinabangan ng taong bayan. Baka pwede naman. Huwag naman puro pa sariling kapakanan ang iniisip mo. Ngayon pa lang, magpapahiring ka na agad para imbestigahan yung mga taong nagpapasok sa ICC. Wala talaga mga kababayan. Ewan ko ba kung bakit mayroong mga naloloko at nabubudol pa rin itong mga ganitong klase mga politiko. Nako. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po. Dito sa Batang Maynila, to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.